Okay, magandang araw po muli sa atin. Ayan, narito po tayo para sa isang edition uli ng ating water and health awareness. Ano po, pag-usapan po natin, naitampok po natin nung una yung mga halagang mga alkaline elements na nandun po sa ating tubig na ibinabad po sa ating Acid Guard Plus. So, nandun po yung calcium, sodium, potassium, and magnesium. Ngayon po, ipaglilingkod po namin sa inyo. Ano pa po ba yung iba na result dun po sa ating DOST test? Ito po yon. So, ngayon po, pag-uusapan po natin yung iba pang mga elemento o iba pang mga minerals at saka mga sangkap na nakita po dun sa ating tubig. Ano po? So, dun po sa ating samples na distilled water na nilagyan po ng Acid Guard, meron po siyang nakita na 8 dissolved oxygen. So, ayan po. Yung 8 dissolved oxygen, ano po? Ayun, parts per million. So, ano pong ibig sabihin nung ating dissolved oxygen na nakita po dun sa ating tubig na pinagbabaran po ng ating Acid Guard? So, ang 8 dissolved oxygen po, in parts per million, sa inuming tubig ay nangangahulugan na mayroong 8 milligrams ng oxygen na natunaw sa bawat litro ng tubig. Ito ay isang magandang antas ng dissolved oxygen para sa inuming tubig. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ang dissolved oxygen sa inuming tubig at bakit ang 8 ppm ay isang magandang antas. So, una po ang kalidad ng tubig. Ang dissolved oxygen ay isang mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng tubig at ang mas mataas na antas ng dissolved oxygen mas malinis at mas ligtas ang tubig. So, pangalawa po sa kalusugan. Ang dissolved oxygen ay hindi direktang nakakaapekto sa kalusugan ng tao kapag ininom. Ang mas mataas na antas ay nagpapahiwatig ng mas malinis na tubig na binabawasan ang panganib ng mga sakit na dala ng tubig. So, sa lasa naman po tayo. Ang lasa ng tubig, ang mas mataas na antas ng dissolved oxygen ay maaaring magbigay ng mas sariwa at mas masarap na lasa ng tubig. So, yun po yung ilan sa benepisyo nung ating pong dissolved oxygen. So, ano pa po ba yung nakita po dun sa, bukod po dun sa ating dissolved oxygen? Ano pa po ba yung nakita po ng pagsusuri dun sa ating tubig? Ano po? So, para po makita po natin, ano? So, pakita po natin uli itong ating chart. Ayan po. So, nakita po dito, nakita nyo po yung chloride. Ayan. Si chloride. Ano po? Ano po naman yung kahalagahan ni chloride? So, mayroon po siyang 5 parts per million. Ano po yung kahalagahan ng chloride? Ano po? So, ito po yon. So, ang chloride po ay isang mahalagang mineral na kailangan ng ating katawan para sa iba't ibang mahalagang proseso. Sa ating natural na inuming tubig, ang chloride ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng electrolytes. So, maganda po pala to sa electrolytes, ano po, balance. So, ano pa po? Pag-regulate ng fluid. So, importante ng fluid po sa ating katawan. Ano po? So, at pagpapanatili ng pH balance ng ating katawan. So, napakahalaga pala ng chloride. So, ito po yung mga pangunahing tungkulin ng chloride sa katawan. Balancing electrolytes. Ano po ba yon? Ang chloride ay isa sa mga pangunahing electrolytes sa ating katawan. Ang mga electrolytes ay ang mga mineral na nagdadala ng kuryente sa ating mga selula o sa ating cells na tumutulong sa pagpapadaloy ng mga signal sa ating nervous system at sa pagkontrata ng ating mga kalamnan or tama po yung contract po, kumbaga, ano po. So, ito po yung nagdadala po ng signal sa ating mga kalamnan. Ang chloride ay tumutulong po or nagtutulungan tsaka po yung sodium upang mapanatili ang tamang balanse ng electrolytes sa ating dugo at mga tissue. Ano po? So, paano po ba yung pag-regulate ng fluid? Ang chloride ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng dami ng tubig sa ating katawan. Kapag ang chloride ay nasa tamang antas,
makakatulong ito sa pagpapanatili ng tamang dami ng tubig sa ating mga selula o sa ating cells, sa labas, sa loob, at saka sa ating dugo at iba pang mga tissue. So sa pagpapanatili naman ng pH balance, ano naman po ito? Ang chloride ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang pH balance ng ating dugo. Ang pH balance ay tumutukoy sa kaasiman or yung alkalinity or yung acidity or alkalinity ng ating dugo. Ang chloride ay tumutulong sa pag-neutralize ng mga acid sa ating dugo na tumutulong sa pagpapanatili ng tamang pH balance. Tandaan po natin ng ating pong dugo, kung titignan po natin, ay around 7.36 or around 7.4. Ayan po. Ito po yung ating ideal na blood pH. Ano po? So, nasa alkaline side po siya. So, kaya napakahalaga po nito. Ano po? So, ano pa po ba yung nagagawa po ng chloride? Ano po? Sa pagtunaw ng pagkain. So, ang chloride ay isang bahagi ng hydrochloric acid, isang mahalagang acid na matatagpuan sa ating tiyan. Ang hydrochloric acid ay tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, pagpatay ng mga bakterya, at pagsipsip ng mga sustansya. So, napakahalaga po ng chloride. Ano po? So, ito pa po yung iba pang kahalagahan ng chloride sa ating inuming tubig. Ang chloride ay isang natural na mineral na matatagpuan sa ating natural na inuming tubig. So, matatagpuan po ito dun sa pinagbabaran ng ating acid guard plus po. Ang tamang antas ng chloride sa ating inuming tubig ay mahalaga para sa ating kalusugan. So, una, para makaiwas po tayo sa dehydration. Ang chloride ay nakatutulong sa pagpapanatili ng tamang dami ng tubig sa ating katawan. Kapag kulang tayo sa chloride, maaari tayong magkaroon ng dehydration. So, yun po pala yung isa kung bakit nade-dehydrate yung tao. Number 2, pagpapabuti ng pagtunaw. Ang chloride ay nakakatulong sa pagtunaw, gaya ng nabanggit ko kanina. So, pagtunaw ng mga pagkain, kapag kulang tayo sa chloride, maaari tayong magkaroon ng problema sa pagtunaw tulad ng heartburn o indigestion. So, yung acid reflux po pala, isa po yun yung nagiging sanhi, yung kakulangan po sa chloride. So, pagpapanatili ng kalusugan ng mga bato. So, doon naman po sa kidney. Ang chloride ay mahalaga para sa kalusugan ng ating mga bato. Ang mga bato ay nag-aalis ng mga basura at labis na tubig mula sa ating katawan. Kapag kulang tayo sa chloride, maaari tayong magkaroon ng mga problema sa ating mga bato. So, ano naman mga epekto ng kakulangan o labis sa chloride? So, ang kakulangan o labis sa chloride ay maaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. So, kakulangan sa chloride, ano po ba yun? Ang pagkulang po ang chloride ay maaring magdulot ng dehydration, pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at pagtatae. So, paano naman po paglabis? So, paglabis po ang chloride, ang labis na chloride ay maaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo at pagpapanatili ng tubig sa katawan. So, yung water holding capacity ng katawan at mga problema sa bato. So, importante po pala na saktong-sakto. Yun po ang good news. Maganda po yung ating acid guard kasi saktong-sakto lang po. Since na natural siya, hindi siya ginawa ng tao. So, kaya pala hindi nire-recommend ng WHO yung mga artificial na source na ginagawa nating pampatak or pandagdag or dinidilyot or kaya in-enhance natin yung tubig. Hindi pala advisable. So, mas maganda yung natural. So, good news, good thing is yung ating acid guard is napaka-natural. So, bilang conclusion, ang chloride ay isang mahalagang mineral na kailangan ng ating katawan para sa iba't ibang mahalagang proseso. Ang tamang antas ng chloride sa ating natural na inuming tubig ay mahalaga para sa ating kalusugan. Ang kakulangan o labis sa chloride ay maaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan. So, mahalaga na kumonsumo tayo ng sapat na dami ng chloride sa pamamagitan ng ating inuming tubig or sa mga pagkain. So, yun po ang maganda, good news, kasi natural po yung ating acid guard plus na nilalagay po natin sa ating mga inuming tubig.
That's why po, ang titignan natin, dahil po nilinis na po ito po yung sample ng purified water. So napakalinis na po nito. Kung titignan po natin, ang laman po nito is less than 10 na lang po siya. Ano po, ayan So meron po siyang 6, ayan, less than 10. Meron po siyang 6 parts per million na total dissolved solids. And kung papansinin po natin, although napakalinis po niya, dahil po sa proseso ng paglilinis, naging na po siyang sobrang acidic. So, ibig sabihin, unang-una na po dito nawala yung sodium. So, napaka-importanting partner ni chlorides, yung sodium. So, malamang wala na din po siyang chlorides. So, kaya, ganun na lang po, napakahalaga nung ating pong acid guard ito, na kung saan nilalagay po natin sa ating mga inuming tubig para po mailagay uli yung mga nawala sa paglilinis po ng proseso ng purification, distillation, yung mga reverse osmosis natin. So, binabalik po yung sustansya dun sa tubig. So, nilalagyan po nung unti-unti nung ating bato, yun, yung mga essential minerals. Kasama na po dun yung sodium, which is alkaline po siya. Ang sodium, So, ayan, nakita nyo po. So, nagbago na siya ng kulay, hindi na po siya acidic. And ang good news po, from 6, dati po siyang 6. Tignan po natin, unti-unti po niya in-infuse. Yan, yung essential minerals. Katulad po, yan, unti-unti po tumataas pa po siya. So nilagay na po niya, nandun na po yung chloride, yung dissolved oxygen, yung sodium, potassium, calcium, and magnesium at lahat po ng kailangan ng ating katawan. So kaya po, in conclusion, napakaganda po nung ating acid guard. So, importanteng meron po talaga bawat kabahayan nito. At meron po ang bawat individual kung gusto po nating mapanatili at ma-maintain po natin yung ating good health o yung ating kalakasan ng ating immune system. So, that's all po. Thank you very much. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless po.